So may nire-repair po tayong kuan dito ngayon na portable welding machine na Armada ang brand, 250 ampere. So na-trace natin na ito yung problema. Ginamitan siya ng fast recovery diode o fast recovery rectifier diode. So itong tatlo na to is nakakabit dito. So na-trace natin na yung mga diode na to is shorted. So kailangan nating palitan to para mapagana ulit natin itong welding machine na to. So ang problema na itong welding machine na to is may power siya pero wala siyang spark. So hindi siya nag-welding o nag-i-spark pag kinukonek mo yung electrode at saka yung ground terminal ng welding machine. So troubleshoot natin, nakita natin na ito yung problema. Ano ba natin tinetest tong ganitong diode? So meron tayo dito, tingnan natin yan. Fast recovery rectifier diode. So itong value na to na nakalagay dito sa kanyang body, itong SFA 80 UP20DN. So nagre-represent siya ng 80 ampere, 200 volt fast recovery rectifier diode. So paano ba natin tinetest yung diode? So yung diode is convert AC to DC, and then nag-a-act din siya na one-way bulb. So nagpo-flow yung current papunta dito pero hindi na siya makakabalik kung good ang diode. So meaning kung itetest natin to dito, may makukuha tayong value, pero kapag binaliktad natin yung prag ng tester natin, magsisilbing ano siya, open. So one-way bulb. So dito sa ating i-demonstrate natin itong devices na to, itong electronic na to, fast recovery diode ng ganito. Ito yung symbol niya, and then kung symbolahin natin sa single diode, so ganito yung mangyayari niya. Anode, cathode, anode, cathode. So ganoon din yan. So i-test natin through, gagamitan natin siya ng analog tester, and then gagamitin din natin siya ng digital tester. So may pagkakaiba yan sa pagtest ng diode, ang digital at saka yung analog. So dito tayo mag-umpisa sa single. Ito. So test natin siya, nasa R1 times 1 yung analog pa natin tester. So test natin to, cathode, anode, cathode. So wala siya. So dito sa analog tester, yung dial lang ginagamit. Yung cathode natin is positive, yung anode is ito yung negative. So dito nilagay natin yung negative na plug natin sa cathode side ng diode. Ayan. So walang nare-read dito, walang nare-read. So i-try nating ibaliktad. Yung anode is ito yung negative plug ng ating tester, ng analog tester. Ayan. Ilagay natin siya sa anode, and then itong positive plug is sa cathode. So may resistance. Ayan. So kung digital yung gagamitin natin na tester, ito.
So yun natin tayo. Lagay natin sa diode test. Yan, diode test. So yung anode is positive. And then yung cathode is negative. So yun yung pagkakaiba kung ang ginagamit nyo is digital o analog na tester. O mas maganda na meron tayong parehong tester. May analog tayo, may digital tayo. So i-test natin dito sa yung positive is sa anode. And then positive is sa cathode. Ayan. So may nakuha tayong value. So kung i-reverse natin, dapat open circuit lang siya, wala siya. Oh, wala siyang makukuha tayong value ng diode. So meaning yan is good diode. So dumapo tayo dito sa itong part sa welding machine na nire-repair natin. So una, gamitan natin ng analog tester. So yun nga, yung anode is negative dito sa analog tester. Yung cathode is yun yung positive prag dito sa tester. So dito sa ang cathode natin is yung nasa gitna, yung ito 1, 2, 3 ni 1, 2, 3. Yung number 2 yung cathode natin. So meaning yung positive prag ng tester natin is dito natin lalagay sa gitna. Ayan. And then kailangan dito sa 1 na pin and then sa 3 na pin is magpo-flow yung current o may resistance. So i-test natin dito. Oh, yun, pumalo. Oh. Sa kabila, ayun, pumalo din siya. Subukan natin itong negative prag ng tester, yung ilagay natin dito sa gitna. Kailangan wala tayong makukuha o hindi siya papalo dyan. Wala tayong makukuha ang value. Ayan, wala. Sa kabila, wala din. So, gamitan naman natin ng digital tester. So, sa digital tester, yung anode natin is itong positive. And then yung cathode natin is itong negative. So, ngayon is yung number 2 is cathode. So, dito natin ilalagay yung negative prag ng tester natin na digital. Ayan. So, anode, cathode. Ayun. May value tayo nakuha 0.31. And then, sa kabila na number 3, parehas lang sila niyan. So kung ibabaliktad natin, ayan, kailangan wala tayong makukuha value dyan. So meaning good yung itong devices na itong part na to. So madali na lang natin matetest kung may problema ba itong part na to. So dito naman sa ibabaw na to is meron siyang symbol ng diode. So iba to sa IGBT na transistor. So yun. So yung pagkakaiba sa analog and then sa digital kung magte-test tayo ng diode.